at sa sacrifice mo sa akin. At thank you Lord sa buhay ko po at sa buhay po ng aking buong pamilya, sa gabay, sa proteksyon at sa hindi maubos na biyaya at pagpapala. Thank you Lord sa bawat opportunity na makapaglingkod at makasunod sa iyong mga utos. Thank you Lord pa rin sa bawat katatayan. Sa totoo lang po, nandun po yung diskarte nila sa buong isang linggo, sa buong taon na talagang naghahanap sila para lang po ma-provide po yung pangangailangan po ng pamilya po nila. So, talagang napakabuti po ng Lord at tingnan niyo po yung bawat isa dahil po sa katatayan, nandun po ay nakakakain. Naalala ko tuloy noon na ilang beses ko na itong tinistemony na nagkaroon ng pagkulang sa music dahil sa kulang sa miyembro, kinukulang sa mga tumutugtog, halos walang tumutugtog, nagkakapela lang. Nagkaroon ng pag-aaral ng mga bata noon na dumating talaga yung time na binilis kami ng mga gamit na nagagamit pa rin po natin sa praise and worship. At basta luma, kung may mga videos po kasi kami nung natutog pa kami, tapos papayat pa, tapos yung mga gamit. Pag inom pa naman talaga sa panahon yun. Salamat po kay Lord kasi sa buong taon, hindi lang yung technical skills yung in-improve niya sa bawat isa. Nakita din po natin yung dedication bawat sa mga bagong musicians natin na both in spirit and in skill here and trying to worship the Lord. So, very thankful po ako kasi as parang yung kuya-kuya nila, yung nakikita niyo yung improvement nila sa ano na yun, reward na po yun. Rewarding po talaga yung video. Eh nga po, papasalamat din kami sa mga instruments, no? Dati talagang, pag sabihin na natin, pangit pa yung audio. Pero ngayon, nag-i-improve by the grace of God and by the provision of God. And papasalamat din po kami, no? Di ba siya ganun ka-clean, pero yun nga po, madaming projects ng music, no? And wala man lang kami ganito. Dahil hindi kami prepared, pero lagi naman po nasa puso ng music magbigay ito. No? Kumbaga hindi na siya kailangan sabihin, kusa na po namin na ginigive para kay Lord yung mga pangangailangan ko dito sa instruments mo. So yun lang po, maraming salamat or glory and honor to our Lord. Video. Lagi tayong papasalamat sa Panginoon dahil yung pong sinimulan ng church nito noong pa man, ay nag-start po talaga tayo ng, kung di ako nagkakamali, 1,000 lang ng offering noon. Naging 26 sa isang buwan. Pero ngayon po, yun po yung expenses. Ibisipin po natin kung gaano kabuti ang Diyos na pinaprovide na lahat po ng pangangailangan ng iglesia. Yung katunayan at nakikita na ng Diyos sa atin. O ng bawat isa sa atin nakikita natin ng ito ay tinatag ng Diyos. At napakaraming isipin, mga kabalisahan sa buhay, maraming mga struggle sa buhay. Pero sa lahat ng bagay, sabi ko dito sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa kung saan mang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin ay pasasalamat. Amen. Hallelujah. At bakit po ba nagtatagumpay ang ating church of POC? Dahil po yan sa panalangin ng mga umiiyak, lumuluhod, at talagang nagbibigay po ng oras upang po na sama-sama sa loob po ng church. Amen. Talaga sabi nga, ang backbone ng church is prayer. Amen. Bakit po ngayon lumalago ang bakit po ba may mga kabataan ngayon na talaga
yung talento ay binubuhos ng Panginoon. Dahil pa rin po yan sa ating Panginoon. Dahil kahit sino po na manalangin na hindi umuupo at hindi malinis ang puso, na walang kadalisayan, na puro karumihan, hindi po yung pinakikita ng Panginoon. Kaya dapat po tayo kapag nananalangin ay maglinis na puso, purified, sanctified, walang impurities na dapat sa puso ay meron. Hindi po yung pinakikita ng Panginoon. Minabasa po ako na, si James po yun, o hindi, patotoo po na isang babae, na ang panalangin daw po, kapag po hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon, nilalaman po yan ng diablo. Sayang ang prayer, nilalaman po yan ng diablo, hindi po ang Diyos, hindi po makakarating na sa mahabang trono ng Diyos ang isang. Kaya napakahalaga po na kalinisan ng puso. May time po na, ito naranasan ko po talaga, nais ko po na talaga pagharap ko sa Panginoon, malinis sa puso ko. Dahil hindi ako kalilitan ng Panginoon. Pero minsan, parang kwentuhan lang na na, ito po Ate Bels, guys ka pinaalala sa akin ng Panginoon. Kasi, nung time po na nagyaya si Ate Bels, napunta kami sa Takoyaki, nila Ate Irene. Sabi niya, sino may pera dito? Pero sa totoo po, meron po ako 150 pesos. Nanghihiram siya. Pero kinipit ko lang po siya. Pero totoo, may pera ako sa bulsa. Meron akong pera sa bag. And then, yung sa adobe, yung sa adobe kasi, dala-dala po yan ni Ate, Nenet. Kasi nung minsan, sabi niya, ate, meron ako sa adobe, pero naubos na ba? O kinain? Sabi ko, sino kumain? Ako. Siya yung nagluto. Naubos yung kinain sa adobe na dapat po ay sa akin. Nagdala siya, sabi ni Ate Girls, oh, gusto ko rin niya. Sabi, gusto ko matikman. Isa pa po. Tria. Tignan, normal po na. Okay, 1, 2, 3. Basta. Ate, 1, 2, 3. Wala, tagan ka. Pre, ganito. Okay, wa. Okay yan. Hallelujah! Dahil bawat isa sa atin ay kabahagi ng paglago ng ating church. Amen? At ang mga officers po, pagalang po sa ating pong chairman. Tama? Ang chairman po natin ay syempre po, walang iba kundi ang pinaka-body. Nasaan ako Pastor Art Manambit. Ayan. Wala po si Pastor Gilbert. Ang palakpakan natin ng Panginoon, salamat Lord sa buhay ni Pastor Rido. Yes. Salamat sa Panginoon sa buhay ng aming asawa. Amen, Pastor Junior Sanero. Amen, hallelujah. Salamat sa Panginoon, Lord. Thank you sa buhay ni Pastor Gilbert. Ang daming pagkakataon na siya ginagamit sa ating church. Ganun din po, siyempre, gamit na gamit din po ang buhay ng ating pastor na ito na nasa malayo. Palakpakan natin, Lord, maraming po salamat sa iyo, Pastor Freddy Gomez. Ayan. At siyempre po, ang ating po mga elders po ito ang isa. Ang ating pong secretary. At kaya ako yung secretary, si Sister Tegia. Sa finance, ayun po, finance officer po, treasurer. Paleg, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa buhay na nagkaloob sa akin. We are given a chance, Lord, para po kami ay makapaglingkod sa iyo sa isa sa napaka-humble na pamamaraan. And salamat po sa Panginoon dahil ang pag-ibig lang ng Diyos ang Pag-ibig ng mga lingkod ng Diyos na bakapanin po kami sa prayer.
Hindi lang po basta prayer. Kailangan po namin ng prayer force. Talagang lahat po. Pupush din po kami sa pananalangin. Lalo po sa Dose Evangelism. Kailangan po namin yan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon bilang isang tagapangulo sa Evangelism dahil po ang papuri. At salamat po sa Evangelism na ginagawa po natin dito sa Playa Bella. Alam niyo po ba kung bakit nabuksan yung gawain niyo sa Evangelism sa Bella? Sa sineta rin. Umuwi na. Umuwi na. Kaya ni Pastor, isama niyo po kami sa panalangin. Itulak niyo po kami sa panalangin para po sa Panginoon, para po magtagumpay. Kasi napapagod din po ako. Napapagod din po kami ni Pastor. Eh kung wala nagpupus sa amin, tara na Pastor. Hindi po lalo sa loob namin. So ibig sabihin, ang kalakasan namin, una sa Panginoon, nasa sa inyo din. Kapag hindi nyo pinakita yung kalakasan sa amin, hindi po kami magiging masipan. Kaya ibig sabihin, kapag po tayo sama-sama, doon po sa gawa ito, magtatagumpay po tayo para sa Panginoon. Kaya salamat po sa Evangelism, ipapamahagi ng mga bataan, mga katatayan, karanayan, hanggang sinis-sinis, nagtatagumpay po tayo. Nakikita po natin yung tagumpay. Meron pong kaluluwa din natin dito mula po sa Playa Bella. Amen! Kaya patuloy po natin yung panalangin, Evangelism, at aking naniniwala na patuloy panalangin ng Evangelism. Kanina nga pinagpupunin-pulayan ko yung mga nakarang Evangelism. Minsan ay ano bang dagan-dagan ko mundo, ano? So, talaga pong malala dito. Kaya, siyempre, wala pong akong gusto mangyari, kundi ang mga panalangin yung tigit sa kalusugan. Bilang pastor nyo, ano, ito, marami rin kayong marasama sa akin. Si pastor, ganito ba? So, sabi nga ay, ang pastor, the pastor is sabi ko na he is the man with the shepherd's heart. He cares for sheep personally. That is to cover the flock sa puno. No, kaya ano po yung trabaho ng pastor na paunahan kayo, ang tigit ay panalangin ko kayo. So, mahalaga po sa lahat ay yung po ating punta. Dahil yun nga po sabi nga, yung pinakapakbo para tayo gumawa. So, salamat sa ako po ay mga kapatid, 19 years na ako dito. So, salamat sa Panginoon, hindi po kayo sasawa sa amin. At ulolobin ng Panginoon ay kasi nga, parang hindi na nila ako nakukontento sa comfort zone. Gusto ko naman makaranas din ang ano. Kaya pagka tayo nagkaroon ng church, ng tawag dito, yung outreach niya, kasi nga tayo po ay pagkakaitlan sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang
Gayon pa man sa'king naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang hukay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Nabasa, dahil ginising ako ni Lord, magpapasalamat ako kasi may bagong pagkakataon na naman ako na mararanasan ng biyaya ni Lord. And naalala ko yung sinabi ni Ate Arlene, praise God po, nakasama po natin sa Ate Ayeng. Sabi niya, nung nasa Batangas siya, talagang likod, harap may mga namamatay. Di ba? So sila yung mga hindi na nila naranasan gumising pa. And where many people spend millions talaga, maraming pera para lang ma-regain yung health. So ngayon po, na napakalakas ng katawan natin, walang sakit. Hindi ba sapat yan para ipagpasalamat natin kay Lord? Amen? Na tayo ay hindi bumibili ng oxygen. Napakamahal ng oxygen tank. Naalala ko nung panahon ni Shelly, nabili kami nun. Pero ngayon talagang ang dami natin dapat ipagpasalamat. Ito, kaya nyo mayaman pa kanya ng mahaba. Sabi ni Kuya dito, take your time. Actually, the title ng seminar po talaga natin is Unlock the Power of the Holy Communion. Ano po? So, sa sampake na may lang, ibig sabihin, there's something valuable inside. Kaya nga may lock mo. And this time, pipili na sana sa tulong po ng Holy Spirit, ma-unlock natin yung nakatagong biyaya at blessing sa power of the Holy Communion. Isa pa ito din, forgiveness po sa amin. Lord, simple lang po talaga yung prayer po namin na marinig po namin ang pili ko, maintindihan namin, give us the revelation, Lord. At ma-unlock namin, Panginoon, yung nakatagong kapangyarihan sa Holy Communion. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo ako. Lord, pahidan mo na langis sa aking labi at salita mo mapakinggan. Inipin kami, Panginoon, ng iyong salita sapagkat Lord, kalooban mo na mabuhay kami ng malakas at malusog. At kalooban mo, Panginoon, na mabuhay kami to live life in the fullness. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo po mga kapatid ko. I-honor niyo po, Panginoon, ang pagdalo nila dito. At again, Lord, tinatanggap po namin ang iyong blessing sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po. And yun siguro masyado yung nakastick tayo na maganda naman. But this time, we will be focusing doon sa bread. Doon sa tinatanggap. So, hinatin ko po ito sa tatlong bahagi. Top 1 will be the historical setting and the biblical concept. Ang pag-usapan naman po natin talaga is Bible-based. Ano po? So, hindi lang ito sinulat ng isang tao, talagang Bible po ang ating basihan. And after nun, worship team again will minister to us to sing, manifest himself. And para po hindi naman solid teaching na straight 1 hour. Kasi po ako, nice. And tinignan ko po yung meaning ng people. People means sickness. Grabe yung dalawang po yung tao, naglakad sila from Egypt to Canaan, wala po nagsumakit ang ulo. And tinignan ko po yung distance ng Egypt to Canaan, it's about 613 kilometers. Alam niyo po ba kung gaano malayo 613 kilometers? Bigyan ko yan ng analogy. Ano ang ginagawa ng mga tao sa loob ng pintuan? Sa loob ng bahay? They're eating the sacrificial lamb. Di ba? Kumakain sila, ano yung kinakain nila? Yung karne na pinatay nila ng sacrificial lamb. At yun ang Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin.